Elevator 13, ang pag-akyat sa wakas ng mundo. Kung sumakay ka sa isang elevator at napansin mong hindi na ito humihinto, kahit anong pindot mo, mananatili ka pa rin ba sa loob? O susubukan mong buksan ang pinto kahit alam mong may naghihintay sa kabila? Ako si Lara, at kung may isang bagay akong hindi ko na maibabalik kailanman, iyon ay ang gabing pinindot ko ang floor 13. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Siguro dahil sa pagod. Siguro dahil sa curiosity. O baka dahil matagal na akong tinatawag ng bagay na iyon. Bago mangyari ang lahat, normal lang ang buhay ko. Call center agent ako sa isang lumang gusali sa Makati. Night shift. Tahimik sa umaga. Buhay na buhay sa gabi. Pero kahit ganun, may kakaiba sa building namin. Luma, madilim, at may elevator na parang may sariling isip. 4 ang elevator sa lobby, pero 2 lang ang gumagana. Isa doon, palaging naglalag. Isa pa, ang tinatawag nilang elevator 13. Hindi siya opisyal na may 13th floor. Sa panel, hanggang 12 lang. Pero sabi ng mga guard, minsan daw, biglang lumilitaw ang isang button. Walang label, walang ilaw. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Walang label, walang ilaw. Pero kapag pinindot mo raw iyon, hindi ka na babalik. Siyempre, hindi ako naniniwala. Hanggang sa nakuha ko ang singsing. Ang singsing, natagpuan ko iyon sa locker ko. Hindi ko alam kung kanino galing. Walang note, walang pangalan. Isang simpleng lumang singsing na may kakaibang simbolo. Parang umiikot na bilog na may mga bitak sa gitna. Para siyang sirang mundo. Noong una, tinawanan ko lang. Pero nang isuot ko iyon, doon nagsimula ang lahat. Unang senyales. Unang gabi, napansin ko na nag-iiba ang elevator. Habang pababa ako, galing 10th floor, biglang tumigil sa 7th. Walang lumalabas. Walang pumapasok. Pero ramdam ko, may kasama ako. Malamig ang hangin. Parang may humihinga sa batok ko. Next floor, bulong ng isang boses. Pero walang tao. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Paulit-ulit. Sumunod na mga gabi, mas lumala. Minsan, kahit
Hindi ko pinipindot. Tumitigil ang elevator sa mga floor na walang gumagamit. Minsan, may naririnig akong pagkatok sa loob ng dingding. At isang beses, may nakita akong reflection sa salamin. Hindi ako iyon. Ang button. Isang gabi, sobrang pagod ako. 3 a.m. Patay na ang ilaw sa mga karamihan ng floor. Sumakay ako sa elevator. Ako lang. Pagpasok ko, doon ko nakita isang button sa ibaba ng 12. Walang label, pero umiilaw. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tinatawag ako. Parang may bumubulong sa isip ko. Pindutin mo. At ginawa ko. Simula ng pagbaba o pag-akyat, nung pinindot ko iyon, nagsara ang pinto. Walang tunog, walang galaw. Tapos biglang bumilis ang elevator. Hindi normal na bilis. Parang bumabagsak o umaakyat. Hindi ko na alam. Hindi normal na bilis. Parang bumabagsak o umaakyat. Hindi ko na alam. Nag-flicker ang ilaw at narinig ko ang sigaw. Hindi isa, daan-daan. 13th floor. Huminto ang elevator. Bumukas ang pinto. At doon ko nakita ang mundong hindi dapat umiral. Ang 13th floor. Ang apokalipsis. Hindi iyon floor. Hindi iyon hallway. Isa itong wakas. Langit na kulay pula. Pulang bitak-bitak. At mga tao o kung anuman sila na gumagapang, sumisigaw at nabubulok habang buhay pa. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ang hangin, amoy dugo at abo. At sa malayo, may gusaling kapareho ng pinanggalingan ko. Pero wasak. Hindi ka pwedeng bumalik. Sinubukan kong pindutin ang close button. Ayaw. Sinubukan kong sumigaw. Walang sumasagot. At doon ko napansin ang singsing. Ang singsing umiinit at sa ibabaw nito may lumalabas na marka, parang countdown. Habang pinagmamasdan ko ang singsing na may lumilitaw na countdown, may lumapit. Isang babae ang lumapit sa akin. Mukha siyang tao dati, pero kalahati ng mukha niya parang natunaw. Bago ka? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Hindi ka na makakabalik. Sabi niya. Pinili ka na. Para saan?
Nanginginig kong tanong. Ngumiti siya at doon ko nakita ang ngipin niyang puro dugo. Para nakita ang wakas at maging bahagi nito. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Para makita ang wakas at maging bahagi nito. Ang katotohanan, hindi aksidente ang lahat. Ang singsing, isang cursed object. Pinipili nito ang susunod na magiging saksi. At ang elevator, ito ang daan. Ito ang daan, hindi pababa, hindi pataas, kundi papunta sa katapusan ng lahat. Ang iba pang sakay. Habang nandoon ako, may dumating pang ibang elevator. Bumukas. At may lalaking lumabas. Umiiyak, sumisigaw. Parehong ako. Hindi totoo ito. Sigaw niya. Hindi totoo ito. Pero paglabas niya, agad siyang hinila ng mga nilalang sa lupa. At narinig ko ang pagputol ng mga laman. Hindi ka mamamatay. Sinubukan kong tumakbo. Pero hindi ako namatay. Hindi rin ako nasugatan. Dahil ayon sa babae, hindi ka dito para mamatay, kundi para manatili. Ang papel ko, araw o taon o kung anumang oras doon, nalaman ko ang totoo. Bawat tao na mapupunta doon, nagiging bahagi ng mundo. Unti-unti hanggang sa makalimutan mo kung sino ka. Hanggang sa ikaw na rin ang tatawag sa susunod. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon, ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.